Presidential spokesman Tiglao. Sabaya. Feeling ko, para kay Secretary Tiglao, pakisabi, yung may gawa ng statement na Malacanang. Kasi ang totoo, ang nakutos dito kay Sir ang Prime Minister ng Malaysia. Bigay kanina ng alas 9:15 sa atin, sa RMN, nang siya'y tumawag ng 1 o 2.5 hours para sa negotiation o kung anumang dapat gawin at ultimatum na kanyang binigay. Abu Sabaya, magandang hapon po. Well, sa pagpugot ng ulo dito, pag totoo yung sinabi nila, pupuntakin nilang Malaysian government, ipapasok dito si Silent, at saka ialis yung military operation dito, sinisigurado ko, baka i-postpone muna namin yung pagpugot ng ulo. Pero pag halimbawa medyo yung gugulangan kami ng gobyerno, bahala sila. Well, sa pagpugot ng ulo dito, pag totoo yung sinabi nila, pupuntakin nilang Malaysian government, kung in case, after 2 hours and a half, mapugupan ng ulit ang mga pugi nito. Gawin nila ang gusto nila at gagawin namin gusto namin. At saka yung sinabi nila nandito yung sundalo dahil... Pag halimbawa nakapasok yung Malaysian negotiator, baka ilan siguro sa mga hostages namin magpalabas kami. At sa good gesture dito sa pag-uusap namin at sa Malaysia. Ilan sa bayan? Sa Rolly Ulito? Depende. Tingnan natin kung halimbawa yung depende sa situation. Saglit lang ito siguro sa isang minuto lang. Minuto? To all of you, I am happy to be back to Masaya. We have also received reports that they have burned a small hut and chapel. Our troops are now proceeding to the area. And we hope to be able to inject at once additional forces into the area. Identified by one who was... Okay, then from here to the left, okay, the vendor, the use of force is another form of language. It's another form of communication. And we have to send this message too. We don't believe that at this point, if we stop our military operation, things will come out well and the hostages will just walk free if forces are removed. That's why we cannot just pull out. And this goes on. Inante lang aga. Sabi kami. Kanina lang at may nakakita na kinuha yung husband niya.